Hello mga kababayan, good news naman po tayo. Iwanan muna natin itong mga demonyo ng Pilipinas, si Kibuloy at si Duterte. Good news naman tayo. Yun na nga po, di ba kahapon yung nakaschedule na ah, maritime, ano ba yun? Drill ng apat sila, Pilipinas, Amerika, Japan, and Australia. Yung, ano nga ba yung tawag doon? Tapos, nagpalabas ng balita itong China na magsasagawa din daw sila ng military drill dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, nung una, kinabahan ako kasi baka ako mag-anuhan ito, salpukan. Although nandoon naman yung panatag ng kalooban ko na apat yung kasama natin. Apat tayong lahat. Ang kasama natin, 3 malalakas na bansa. Hindi pa nga yun ang pinakamalalakas, di ba? Amerika pa lang yun. Amerika, Japan, Australia. Hindi pa nga sumama yung Canada at saka UK. France? Kung sa totohanan na gera, sigurado, sasali ang mga yun. Halos buong mundo po. Kaya ako alam nyo mga kababayan, hindi ako natatakot tungkol dyan sa problema sa West Philippine Sea. Itong mga iba, masyadong mga takot na takot Itong mga DDS, ni keso magkakagera, well, maaari ngang magkagera. Kung talagang ipagpipilitan ng China yung tigas ng ulo niya, pwede ngang magkagera. Pero hindi ako natatakot sa gera, mga kababayan. Kayo matakot dyan sa gera-gera na yan. Hindi tayo kaya ng China. Puro lang naman yan buladas Sabi nga ni nung isang vlogger, ano ba yun? Yung aso daw na palakahol, hindi naman mangangagat. Alam mo, umano sa utak ko yun Tumanim sa utak ko yun. Kasi ang mga aso ko dito, 4 na aso, ang tatapang. Lalo na kapag nandyan ako sa labas, yung amo nila, nanunood, ay mas lalo po yan na nagpapakitang gilas. Naghahabol ng mga motor, ng tao, kahol ng kahol. Kahit sawayin mo. Yun naman pala. Mas lalo naman palang hindi ako matakot dun. Ay, maano na po yung lalamunan ko. Mahirap itong. Meron akong, nag-uumpisa na naman yung lagnat ko. 3 araw na to Sabi ko nga, baka may pertussis ako Kasi, lagnat, sipon, ubo. Pero, iniinuman ko naman ng Biogesic, nawawala. Pero bumabalik. Kagaya niyan, kakainom ko lang na naman. Siguro mga after 6 hours, kailangan kong uminom uli. So yun, medyo hindi ko na inalala yung mga aso ko. Natatakot ako dyan sa mga aso ko kasi baka makakagat. My God, dati nakakagat na yung isang aso ko. Laki ng binayaran. Nakaaway pa namin yung magulang nung nakagat. Diyos ko, dinala pa kami sa barangay. Kasalanan naman ng bata. Kasi pumasok ba naman sa teritoryo namin na hindi man lang nagkumakatok, magpapaalam. May bago kaming panganak na aso, bagong panganak. Nagawi siya doon sa may hinihigaan ng mag-iina. Kinagat siya. Walang pa sabi-sabi, kinagat siya. Hindi ko mahol. Kasi nga, syempre, dayuhan siya dun Kasi naman, hindi man lang, nandoon dinaanan yung kapatid ko sa labas, hindi man lang nagsabi na papasok siya kasi hinanap niya yung nanay niya na nasa likod bahay namin, kausap ako. Mayroon kami pinag-uusapan. Tapos ngayon ibinaranggay kami dahil nag-aano siya ng bayad. Unang-una, hindi namin kasalanan niya dahil hindi man lang siya kumatok muna, nagpaalam sa may-ari ng bahay na papasok siya.
O di sana kung nagpaalam siya, di nasabihan siya na huwag ka nang pumasok kasi mayroong bagong panganak na aso. O, kasalanan niya eh. Anyway, hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Yun nga po, nagpalabas ng buladas yung China na sasabayan nila yung military drill nung 4 na bansa. Ngayon, so ako naman, nakasubaybay ako nung linggo, sabi ko, bakit walang balita na yung live? Wala yatang live. Kasi siyempre, for sure, may kasamang mga ano yun eh. May kasamang mainstream media. Ganda nga kung papayagan na mga vloggers din eh, makapunta. Pero hindi. One day, walang live eh. One day delay yung ano. Ngayong araw lang na to lumabas yung mga footages. Na yun nga, nakakatuwang panoorin po na yung bansa natin ay makikita mo na may sumusuporta, alalay, inalalayan siya ng 3 malalaking bansa. Oh. Tapos, wala tayong nakita na barko ng China naghara-hara doon. Aba, alam naman ni China na magsasagawa ng military drill yung 4 na bansa eh. Humarang-harang kaya siya doon. Baka nagkaputukan ano? Eh, hindi naman nakakatakot yun. Alam mo, ang nakakatakot, yung mga kwento ni Harry Roque. Yung mga kalukuhan ng mga kwento ni Harry Roque nakakatakot. Pinagtatatakot niya sarili niya. Tinatakot niya yung mga tanga na mga taga-sunod nila, yung mga DDS na tanga. Yung mga Marcos loyalist, hindi naman natatakot yan sa gera na yan eh. Pero yun mo, ikinakatakot nila yung pagkakaroon natin ng EDCA sites. Ano ka? Mas matakot tayo mga kababayan kung wala tayong EDCA sites. Alam mo, kaya nga tayo binubuli ng China dahil nawala na yung Subic Bay. Yung mga American military bases, di ba, tinanggal ni Cory Aquino? O, mula nung nawala yung mga American bases, saka nag-aano itong, hindi naman tayo gagalawin ng China, hindi naman aarte ng ganyan ng China, kung nandito yung mga US bases. Eh kaso, mga mga pasaway kasi itong mga kabig ni mga dilawan. Oh. Kayo mga dilawan kayo yung nagpalayas nung military base ng Amerika. Tapos hindi nyo naman pinaganda yung armed forces natin. O ano nangyari? O ito na ngayon. Yung mga sumunod na pangulo pinahirapan ng China. Ito na ngayon. Si PBBM lang po ang nag-aayos. At si PBBM lang po ang makakaayos ng gulong yan. Dahil siya lang may lakas ng loob na gawin yan. O, di ba? Yung mga nakaraang mga pangulo, may ginawa bang ganyan? Wala, di ba? Kasi hindi naman sila lumalabas ng bansa para makipag-usap sa mga humanap ng mga kaalyado. O, yan ang dahilan kung bakit labas ng bansa ang pangulo natin. Tapos itong mga DDS, tapos itong mga ibang vlogger dyan na buwisit, na kesyo, biyahe daw ng biyahe, sira ulo. Mga kababayan, pag nakarinig kayo ng vlogger na pupuna o babatikos dyan sa mga pagbibiyahe ni BBM, pwede ba? Mag-comment nga kayo doon. Namimihasa itong vlogger na to eh. Tiningnan ko kanina, yun pa rin ang point niya. Ganun pa rin ang stand niya. Hindi daw niya gusto yung mga pagbiyahe ni PBBM. Sira ulo. Gagong vlogger na yun. Matalino pero bobo. Yun mo, kada biyahe ng Pangulo, binabatikos. Ano ba ang sinasadya
PBBM sa labas. Sira ulo. Buisit ako doon sa vlogger na yon. Ayoko na manood sa kanya, ayoko na makinig sa kanya. Pero kaya ako nagpupunta pa doon sa vlog niya para mag-comment. Kapag narinig ko na binatikos na naman niya si PBBM tungkol sa pagbiyahe-biyahe, tapos pag nanakaw daw nung tatay ni PBBM, ko-comment ako sa kanya. Sira ulo yan eh. O, alam niyo kung sino? Yung si vlogcaster, Armandin. Buisit na yan. Hindi mag-research ba? Talaga nga bang nagnakaw si Apulakay? Sira ulo yan ah. Tapos yung pagbiyahe-biyahe ni PBBM, pamamasyal. Kaya lang, hindi naman ako papapansin yan kasi nobody naman ako eh. Samantalang siya, sikat na sikat. Hindi naman ako niyan, hindi nga makakarating sa kanya yung comment ko eh. Diba? Mga kababayan, pwede ba? Kayo ba naniniwala kayo na ang paglabas-labas ng bansa ni PBBM ay pasyal? Pwede ba? Kapag ganyan ang utak ninyo, iisa rin kayong bobo. Pagod na nga yung tao. Oh. Kita nyo naman sa mukha, oh, haggard na. Yung mga magagandang intensyon, mga magagandang ginagawa ng Pangulo, eh, babatikusin. Sira ulo, di ba? Matalinong gago. Matalinong bobo. Tapos ang yabang-yabang pa. Tapos mapanglait pa. Nilalait yung mga vlogger na iba. Yung mga yung mga vlogger na para lang daw na utusan lang ng bumili ng suka. Vlogger na. Tapos pinipintasan pa niya yung mga suot na mga damit. Kasi para yata sa kanya, ang standard na suot, kagaya lang kasuotan niya. Masyadong mapanglait sa kapwa eh. Bakit? Sa pagbablog eh. Channel mo yan eh. Kung gusto mo magpaka-t-shirt, kung gusto mo maging badoy, di nasa iyo yun. Gusto mo maging disente, gusto mong nakabarong, naka-Amerikana, di channel mo yun eh. Pero ako, ayoko naman po ng ganun. As hanggat maaari, para din po sa akin, sana naman po ang mga suot, disente naman. Huwag naman yung mga nakasando. Pwede naman t-shirt, yung t-shirt na may collar. Pero mga nakasando na nakikita na yung kili-kili, Diyos ko naman, medyo ano naman eh. Diba? Medyo parang bastos naman para sa mga manunood. Tapos yung mga vlogger na todo takip sa mukha. Ako rin natatawa ako sa ganun. Bakit tinatakpan ang mukha? Ikaw lang naman ang nag-uusap, saka yung microphone, yung camera. Camera lang naman yung kaharap mo, bakit ka pa mag-face mask? Mag-face mask ka, wala naman na yung COVID di ba? Saka mag-face mask ka, kung lalabas ka ng bahay mo, hindi yung ang kausap mo, camera. Kaso, iyon nga, pinipintasan ng vlogger na yon yung mga kasuotan. Kasi para yata sa kanya, ang standard ng kasuotan ng isang vlogger, yung naka-Amerikana, naka-coat and tie. Alam mo, may mga vlogger na hindi naman, kung magkukot and tie sila, yung tawag nga niyan diskumpasado. Baka, yung bang masyadong trying hard. Hindi bagay kung baga. Mayroon naman kasing nababagayan yan eh. Kagaya nitong vlogger na to, bagay na bagay sa kanya mag-coat and tie. At saka marami kang coat and tie, mayaman ka eh. Pero itong mga vlogger na mga pobre lang naman, hindi naman kasing yaman mo na parati mong binabanggit sa vlog mo.
At saka kung komportable naman sila sa suot nila. Pero mga kapwa ko vloggers, wag naman po yung nakakamiseta. Mas Yusip naman. Parang hindi naman yata ano yun eh. Parang nakakabastos naman po yun sa manunood. Wag naman ganon. Kung t-shirt, at least yung hindi nakikita yung kilikili. Yung ano naman, yung medyo decente namang tingnan. Kahit t-shirt, pwede naman eh. 'Di ba? Oo. Tapos, hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan mag-face mask? Bakit kailangan mag-face mask? Ano ba yung tinatago? Tinatago ba na bungi? Bungal? Hindi tuloy masyadong audible yung sinasabi. Oh, hindi ako nanlalait. Hindi kagaya nung ni vlogcaster na nanlalait talaga. Ako naman ay nakikiusap na kung pwede, bigyan naman po natin ng respeto ang ating mga manonood. Huwag namang yung nakikita ang kilikili. Huwag namang kamiseta. Diba? Kasi pinapanood po tayo sa buong mundo eh. Anyway, hanggang dito lamang po. Kasi parang gusto ko na magpahinga. Bumibigat na naman ang dibdib ko eh. Gaya po ng lagi kong sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? So, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Keep on watching. Peace.